迎新活动即将开始，大家请前往体育馆。你也是那个班的呀？还没来啊？我们以后就是同班同学了。Lukinyaw, 15 taon na. Sa wakas, nagkita na tayong muli. Ito ang tinapay. Nalihim kong iniwan kanina tanghali. Kumain tayong magkasama. Lanan. Hindi ba sabi nila, iyon na pinakamayaman? Gusto niyang ampunin ang bata. Bakit hindi pa siya dumadating? Kung ayaw niya, hindi na lang. Nandito tayo. Ayos na rin naman. Gusto ko ng masaya at magandang buhay. Ayaw na ring maapi. Ayaw nang magutom ulit. Mga bata, nandito na ang mayamang tiyuhin. Lumabas na at salubungin ang mayamang tiyuhin. Ate, sumasakit ang tiyan ko. Ayos ka lang ba, bunso? Dadaling kita sa doktor. Hindi na kailangan. Pupunta lang ako sa banyo. Tandaan mong tawagin ang direktor na mama. Hintayin mo ako saglit. Mama ng direktor. Mama. Ganito ang sitwasyon sa aming ampunan. Ng mga ulila. Tingnan mo. Mama. Masakit ang tiyan ng bunso. Nagawa mo na namang hatiin ang pagkain mo. Para sa kanya, di ba? Yaw, hindi ba sinabi ni mama na ang pagkain mo ay para lang sa'yo? Ang batang ito, maaaring i-adopt. Sinasabi mo si Yaw, magandang bata siya. Siyempre, maaari. Kaya kukunin na namin siya. Ipinanganak ang batang ito sa bahay ampunan. Naiwan pa ang kanyang mga bagay. Ibigay sa iba. Talagang mabait na bata. Ano sa tingin mo? CJ, siya na lang. Yaw, may pamilya ka na. Tawagin mo ang mommy at daddy. Mommy at daddy. Aking mahal na anak na babae. Mula ngayon, tatawagin kang Lukinyaw. Lanan. Ang katawan ko na may katamtamang hika ay nakatakdang hindi magkaroon ng sariling anak. Buti na lang. Mayroon na tayong yaoyaw sa hinaharap. Sa hinaharap kami ay isang pamilya na 3. Tatay at nanay. Sobrang nakakamangha naman ang paaralang ito. Ang gymnasium pa lang ay may higit sa 10,000 metro kwadrado. Napakayaman nila. Higit sa 10,000. Ang mga kagamitan ng paaralan natin ay donasyon mula kay Luzendong, ang pinakamayamang tao sa Haichen. Sabi nila, ang anak ng pinakamayaman ngayong taon ay ang bagong estudyante. Sila kasi, ayaw nilang na magdusa ang kanilang minamahal na anak na babae. Nakita mo ba yung swimming pool doon? Sabi nila, kasi gusto ni Miss Lu ang paglangoy. Dahil sa swerte natin, nagkaroon tayo ng swimming pool. Sabi ko lang nang walang pakialam. Hindi ko inakala na sobrang mag-aalala si Papa. Ganyan kaalaga si Ginolu. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, dapat talaga nating pasalamatan ng maayos. Maingat talaga ang tatay ko. Huwag kang masyadong magalang. Hindi ba, Kinyaw? Ikaw pala ang anak ng pinakamayaman. Sobrang hindi ka nagpapakita ng yaman. Kaya siguro, palagi kong nararamdaman na may karangyaan si Kinyaw. Kaya pala, anak siya ng pinakamayaman. Kumusta, Kinyaw? Ako ang pangulo ng Student Council ng ating departamento. Si Lin Xuan. At isa rin akong nakatatandang kapatid ninyo. Masaya akong makilala kayo. Salamat. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, huwag mag-atubiling magsalita. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, maaari mo rin akong lapitan. Talagang anak ng mayaman. Sobrang ganda at mabait. Tungkol kay Kinyaw, kitang-kita na hindi pangkaraniwan ang edukasyon nito. Na, Kinyaw, kasalukuyan tayong magkasama sa dorm. Kung sakaling ayaw mo nang pumunta, bumili ng pagkain at kumuha ng delivery. Maaari akong tumulong sa lahat ng iyon. Salamat. Ikaw, peking tao. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Totoo ba yan? Anong nangyayari dito? Tunay na anak na mayaman. Huwag mong muling subukang kilalanin ang anak ko ng mali. Baka mapalayas ka sa paaralan. At ikaw rin. Mga pasilidad ng paaralan. At itong swimming pool.
Lahat ito ay pag-ari ng tatay ko. Para mapasaya ako, nagbibigay ng milyong-milyong donasyon sa paaralan. Talagang ang mga tao, walang hiya. Lahat ay kayang gawin. Lahat ay kayang gawin. Sinasabihin na lang na totoo. Lu Jiajia. Mukhang siya rin ang kasama ko sa kwarto. May mali bang nangyari? Ikaw si Lu Jiajia, di ba? May mali bang nangyari? Ang tatay ko ay si Lu Zhendong, ang pinakamayaman sa Haicheng. Kilala mo ako. Bakit ka pa nag-imbento? Mukha akong nakikita. Hindi ka umiiyak hanggat hindi namamatay. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng mamatay ng malinaw. Maingat mong tingnan. Ang tatay ko, Lu Zhendong, isa lang akong anak na babae. Hindi mo ba talaga iniisip na basta-basta lang ay pwede na maging anak ng pinakamayaman? Ano bang nangyayari? Talaga bang tatay ko siya? Sobrang hindi ka panipaniwala. Nagsimula na ang palabas ng tunay at peking mayaman. Anong tunay at peking mayaman? Ipinakita na ni Lu Jiajia ang mga litrato. Tingnan mo, siya ang tunay na mayaman. Tama, si Lu Qingyao ay nagsasalita lang. Ano ang sinabi niya? Naniniwala ba kayo sa sinasabi nila? Ngunit bakit parang si Lu Jiajia at Lu Qingyao ay may pagkakahawig? Parang may nagtatangkang gayahin ang isa. Hindi ako nagsisinungaling. Ang tatay ko ay ang pinakamayayaman sa Haicheng, si Lu Zhendong. Mga bagay na walang alam sa langit at lupa. Walang anuman. Sabi lang ng sabi. Sino ang maniniwala sa'yo? At ikaw naman, paano mo mapapatunayan? Hindi gawa ang larawan mo. Alam ko nang sasabihin mo yan. Maaaring i-edit ang larawan. At ito naman. Alam ko nang sasabihin mo yan. Maaaring i-edit ang larawan. At ito naman. Maligayang kaarawan sa'yo. Jiajia, mahal ka ng tatay mo magpakailan pa man. Nakita mo ng malinaw. Ito ang tatay ko, na personal na nagpadala sa akin ng video ng aking kaarawan. Nalaman mo na si Lu Jiajia, ang tunay na mayamang anak ng mayaman. Halos naloko natin si Lu Qingyao ng impostor na ito. Si Lu Qingyao ay hindi anak sa labas, di ba? Hindi siya maingat na nagtatago. Tapos nagmamalaki pa sa harap ng tunay na anak. Talagang walang hiya. Sino ba talaga ang illegitimate daughter? O kaya, narinig ko na. Ngayon, maraming mayayamang tao ang gustong humanap ng mga inosenteng estudyante sa kolehiyo na tatawaging papa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo kung totoo ang mga chismis o hindi. May mga sinasabi ba silang walang katotohanan? Hindi mo pa ba alam? Lu Qingyao, dahil tayo ay mga kaklase sa iisang silid na dapat hindi kita pinapahirapan. Pero sinasakal mo pa rin siya. Sige na, Qingyao. Lahat tayo na makapasok sa magandang universidad. Hindi madali yun. Pumunta ka kay Jiajia at humingi ng tawad. Huwag mo namang palakihin pa ang gulo. Hindi maganda sa lahat. Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? May mga tao talaga na matigas ang dila. Lu Qingyao, ayoko talagang makasama ang isang sinungaling na katulad mo sa isang silid. Sa loob ng araw na ito, pinipilit kitang lumipat. Ayaw ko nang makita ka. Saka, kilala na naman ako ng lahat. Hindi na ako dadalo sa seremonya ng pagbubukas ng klase ngayon. Pero bukas ay kaarawan ko. Bumili ang tatay ko ng isang villa sa Qinyuan Huafu malapit dito. Bukas, inaanyayahan ko kayong lahat. Matapos ang seremonya ng pagpasok, sumama sa aking birthday party. Birthday party. Malaki ang loob ko sa pagbibigay. Gusto ko rin pumunta. Ang saya. Nakasunod din kami sa magandang pagkakataon. Ang galing. Bunganga. Tiyak na ipapagawa ko sa'yo. Na lumuhod at humingi ng tawad. Hoy! Ginoong Jin. Tatay ko. Saan siya pumunta? Sabi niyo si Ginoong Lu. Nasa ibang bansa siya para sa trabaho 2 buwan na ang nakalipas. Hindi pa siya bumalik sa bansa. Hindi ba siya nakipag-usap sa inyo? Wala.
Sinabi sa akin ng tatay ko. Siguro nakalimutan ko. Ang kaarawan ng misis ko nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos makapagpahinga si Ginolo, uwi na siya. Anak na babae, may gusto ka bang bagay? Maari kong iparating para sayo. Kakaiba. Sa panig ni Jejia. Ano na naman ang nangyayari? Sige na. Nasa ibang bansa si Papa. Doon ay siguradong madaling araw na. Mayroon bang nangyayari? Hintayin na lang natin na magliwanag doon. Anim na 45 Bakit ang ingay sa villa ngayon? Bumalik na ba si Papa? Ngayon nasa teritoryo ko. Kain lang kayo ng gusto ninyo. Uminom kayo ng gusto ninyo. Bayad sa pagkain natin. Ako ang bahala sa bayad. Si Miss Lu ay mapagbigay. Tagay. Kung may kailangan ka pa, Miss Lu, kahit na anong utos, ang matandang alipin ay gagawin ang lahat. Narinig ko na ang bote na ito. Aabot daw ng 1 milyon ang halaga. Yung mayamang anak na babae. Tunay ngang hindi pangkaraniwan. Maganda ang lokasyon nitong villa. Malaki ang lupa. Nasa gitna ng lungsod ng dagat. Ang halaga ng lupa ay higit sa 100 milyon. Ano ang halaga ng isang bote ng alak dito? Ang titulong anak ng pinakamayaman. Talagang maganda pakinggan. Darating ang araw na ang titulong ito ay ganap na magiging akin. Lu Jejia, bakit kayo nandito sa bahay ko? At saka, itong bote ng alak na dinala ng tatay ko mula sa France, na limitadong edisyon. Kung di nyo naman inumin, bakit nyo pa sinasayang? Kaya nyo bang magbayad? Talagang ang hari ay hindi nagmamadali, pero ang ebidensya ay nagmamadali. Lu Qingyao, kung talagang gusto mong magpunta sa villa ko, medyo mahihirapan akong imbitahan ka. Pero hindi naman ito imposible. Ngunit sinundan mo ako dito. At saka, pinapansin mo ako. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Para maging walang hiya ka. Sino ang sumusubaybay sa iyo? Ito ang bahay ko. Tama na, Lu Qingyao. Matagal nang matatag ang relasyon ng mga magulang ko. Hindi ko alam yun. Nasa labas ako. May isa pang hindi kaaya-ayang kapatid. Na babae. Sino ang hanapin mo? Pumunta ka sa club. Huwag kang mang-istorbo dito sa akin. May konting ganda ka rin. Kung mapansin man ng isang matandang lalaki na interesado sa'yo, baka naman, talagang makakapunta sa bahay bakasyonan ko para maglinis ng inidoro. Kumusta? Gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Sobrang kapal ng mukha ni Lu Qingyao. Kanina, sinabi niyang si Luzong ang kanyang ama. Nahuli siya sa harap ng lahat. Ngayon ay lumalapit at nagmamalaki na ang villa ay kanya rin. Talagang hindi ko pa nakikita ang ganitong walang hiya. Tama na, Lu Qingyao. Si Jejia, hindi na nga nakipagtalo sa iyo kanina. Talagang pinipili ang mahihinang prutas. Walang katapusang gulo ah. Ang villa na ito ay talagang regalo ng tatay ko sa akin. Para sa aking 18 niye birthday. Sige na, Lu Qingyao. Huwag ka nang magpanggap. Kanina, dinala na kami ni Jejia para maglibot sa villa. Nakadisplay pa sa sala. Mga kasal ng mga magulang ng iba. Bakit ka pa tumatakbo dito para sa kahihiyan mo? Paano mangyayari yon? Nasa sala ito. Siyempre, ito ay mga kasal ng mga magulang ko. Hindi mo pa rin ba nakikita, Linsuan? Sila ay naglilinlang sa sarili nila. Walang dahilan para ikaw ang magpayo. Talagang parang nabubuhay sa panaginip. Ang regalo na inihanda ko para sa nanay. Nasa villa pa. Sana hindi ito masira ng iba. Ano ang balak mo? Bakit ka nagtatanong sa pribadong tahanan? Maniwala ka, tatawag ako ng pulis. Bitawan mo. Lu Jejia. Ngayon, nagdaos kayo ng party sa villa. At nagdulot ng pinsala. Isang klase. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Pero pupunta ako ngayon. May mahalagang dahilan. Nasira man kayo, kaya nyo bang magbayad? Hindi ka naman inimbitahan. At pumasok ka sa bahay ng iba. Kung talagang pagbabatayan ang pananagutan, ikaw ang mapapahamak. Tama na, Lu Qingyao. Baguhan ka pa lang. At ang ugali mo ay kapansin-pansin. Nanglilinlang sa mga kaklase. Pumasok sa tahanan ng iba. Malubhang paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Tinanggal ka na. Umalis ka na. Tanggalin mo ako. Ang kultura ng aming paaralan
ay katapatan. Hindi kailangan ng tulad mo. Gustong-gusto ng estudyanteng mahilig sa masamang landas. Guru Zhang, yung mga bagay na sinusuportahan ng tatay ko ay hindi pa naayos. Bakit mo ako basta-basta tinanggal? Hindi ka ba natatakot na itigil ng tatay ko ang trabaho? Ikaw lang. Anong karapatan mong ipahinto ang mga proyekto? Lu Qinyao, pinapaalalahanan kita. Hindi yan ang tatay mo, kundi tatay ko. Ang tatay ko ay hindi lang nag-donate ng swimming pool. Nag-donate din siya ng library. Hindi ba? May kakayahan ka. Tumigil na kayo sa lahat ng ito. Sabi ni Lu Qinyao, sapat na ba? Tatawagan ka ng dismissal. Dahil sa sobrang pangit ng ugali mo. Hindi ito konektado sa anak ng pamilya Lu. Sa paaralan. Mas lalong hindi. Huwag kang makialam ng walang katwiran. Lu Qinyao, bawasan mo naman ang pagsasalita. Huwag mong gawing kaaway ang Lu. Kung sakaling, talagang magalit si Jiajia. Sino ang magbabayad sa mga bagay na yon? Babalik na ako sa paaralan ngayon. Nangangahas na gamitin ang investment para takutin ang direktor. Maghintay ka na ma-expel. Tungkol sa aklatan, sinabi lang ito ng tatay ko sa akin. Paano malalaman ni Lu Jiajia? Kaya ba? Talagang anak siya ng tatay ko. Hindi pwede. Kailangan kong gawin ito ngayon. Tawagan ko si Dad para magtanong. Jiajia, saan mo nabili ang damit na yan? Bakit parang hindi bagay sa'yo? Ito ang damit na in-order ko para kay Mama. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin yan? Damit lang naman yan. Ayaw ni Mama. Itapon mo na lang. Papalitan ito ng tatay mo. Ang damit na ito. Pero naghanap ako ng master sa Jiangsu at Zhejiang. At inabot ng 1 taon ang paggawa nito. Bumuo lang ito. Kung masira ito, kaya nyo bang bayaran? Lu Qinyao. Ikaw si Lu Qinyao. Isang anak sa labas. Nangahas na sumigaw sa harap ng tunay na anak ng Lu pamilya. Nagsasalita ng malakas. Hahampasin mo ako. Ikaw, isang walang halaga. Hampasin kita. Ayoko nang madumihan ang kamay ko. Paano? Gusto mo pang tumabla? Lu Qinyao, dito ay teritoryo ko. At bahay ko rin ito. Gusto kitang patayin. Parang langgam. Lu Jiajia, itong villa na ito ay nakasulat sa pangalan mo. O pangalan ng nanay mo. Bakit ka sobrang maingay? Natatakot ka ba? Ganito ka kakumpiyansa. Itong villa ay iyo. CJ, bibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Kung magbubukas ka lang ng pinto ng villa, maaaring ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang sabihin sa akin na itong villa, hindi mo rin kayang pasukin. Villa na ibinigay sa akin ng tatay ko. Siyempre, kaya kong buksan. Ginoong Lu, hindi ka ba karaniwang nasa South City Manor? Bakit ka nandito ngayon? Nandito ang anak na babae para sa kanyang pagpasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Sabi niya may inihanda siyang regalo para sa akin. Kaya't pumunta ako para tingnan. Talagang maswerte ka, Yenye. Maganda ang relasyon ninyo ng iyong asawa. Mabait din ang iyong anak na babae. Ay, Yenye. Lu, ang daang ito ay kasalukuyang inaayos. Sasama na lang ako sa inyo. CJ, salamat. Bakit hindi makapasok? Mali yata. Lu Jiajia, hindi mo na mabuksan ang pinto. Mali. Bakit pinalitan nyo ang susi? Hindi na ito kasya. Sasabihin ko sa'yo, hindi kailanman. Napalitan ang susi. Dahil ikaw ay isang peking tao. Hindi rin sa'yo ang villa na ito. Tay, okay ka na ba? Magalate na ako sa klase. Hintayin mo lang. Nag-donate ang pamilya Lu sa inyong paaralan. Ng ilang swimming pool, isang aklatan, at 2 gusali. Sasama kita sa paaralan mamaya. Sabay na rin natin pirmahan ang dokumento. Ito ang susi ng bagong kandado. Sige, mag-ayos ka na. Tatay, yung susi na ito,
Maaari mo bang ibigay sa akin? Gusto kong pumasok at kumuha ng ilang larawan. CJ. Ayos. Kaya't kailangan mong ayusin ito. Pagkatapos, isasama kita sa paaralan. CJ. Nandito na. Kung hindi, maghanap tayo ng kaunting kasiyahan. Ngayon ay, kaarawan ni Jiajia. Bakit hindi? Hayaan si Kinyaw na magbigay ng isang palabas para sa atin. Gusto kong ipaalam sa iyo na ang pagkatao ng anak ng Lu ay hindi basta-basta maaring gayahin. Bitaw na ako. Itong koronang ito, ang ganda talaga. Itong mukha na ito, ay naku, pasensya na. Nadumihan ko lang ang mukha mo nang hindi sinasadya. Ayos lang. Hugasan kita. Hindi ka ba matigas ang mukha? Sige, hugasan kita ng maayos. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tama si Shanshan. Ganitong tao. Dapat talagang hugasan ng maayos. Lahat ng nahugasan para sa kanya. Sandali lang. Magpapadala ako sa inyo ng red envelope. Huwag mag-alala, Jiajia. Hindi lang kami. Tutulong na linisin ang kanyang mukha. Kundi pati ang kanyang masamang bibig at katawan. Lilinisin din namin ang lahat. Anong ginagawa nyo? Tumigil na kayo. Anong ginagawa nyo? Tumigil na kayo. Ayos ka lang ba? Inay. Sino kayong lahat? Sa aking villa. Bakit ka pa ganyan mang-api sa tao? Sa inyo. Talagang hindi matuwid ang mga magulang, pati mga anak ay baluktot. Pareho silang walang hiya, mag-ina. Anong pinagsasabi mo? Mag-ingat ka, isusumbong kita sa pulis dahil sa paninirang puri. Ikaw, mabait na bata. Matanda ka na ha. Nagmamalaki ka pang akitin ang asawa ko. Magkakaroon ka ng anak na babae na katulad mo. Isang walang hiya na kaakit-akit. Sino ang umakit sa asawa mo? Linawin mo ang sinasabi mo. Kasing galing mong magpanggap ang anak mo. Itong villa ay regalo ng asawa ko. Ako at ang anak kong babae. Ikaw at ang anak mong babae nang hihingi ng pabor para agawin. Kung hindi, ano ba? Malinaw na sa amin ang aming villa. May ebidensya kami. Mayroon akong sertipiko ng kasal namin ng asawa ko. Anong patunay ang mayroon ka? Na ang villa na ito ay sayo. Matagal ng 1 taon ang villa na ito. Kilala ako ng gwardiya. Alam niya kung kanino ito. CJ, kaya sabihin mo. Kanino ba talaga ang villa na ito? Sabi mo. Gusto kong makita. Ngayon, hanggang saan ang kawalang hiyaan niyo ngayon? Gwardiya, sabihin mo sa kanila. Sino ba talaga ang may-ari nitong villa? Ni landlady. Yenye. Lu, totoo ba? Anong ibig sabihin nito? Yenye. Lu, bakit mo siya tinatawag na Yenye? Lu, hindi ba? Si Lu Kinyaw, ang tunay na panganay ng pamilya Lu. Si Lu Jiajia ang peke. Sino ang tunay na anak ng mayaman? Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit ka nagmamalaki? Sino ang nag-utos sa'yo na kumita? Hindi mo nga alam, di ba? Ginoong Jiajia. Hindi ko yon ibig sabihin. Sige, sabihin mo nga. Ano bang ibig mong sabihin kanina? 8. Ito ang pinakabagong crocodile leather bag ng Esi. Nang nagpunta ako sa isang appointment, sinamahan ko na rin ito para sa'yo. Salamat. Salamat sa pagod mo. Babalik ako at ipapadala ni Zendong ang bonus mo. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos ngayon, huwag ka nang bumalik bukas. Tama. Ipaliwanag mo ng mabuti sa akin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ginoo, maging cute ka na lang. Hindi naman ito isang karangalan. Bakit mo ako tinatakot? Isa lang akong maliit na gwardiya. Ano? Sinasabi mong ako ay? Ikaw nga ay? Sinasabi mong ako ay? Hindi ba? Gaano na kayo kadalas pumunta ng anak mong babae? Si Miss Jiajia naman araw-araw pumupunta. Hindi ko na alam kung sino ang totoo at sino ang peke. Kumusta? Alam na ng mga security.
Kayong dalawa ay mga peke. Walang hiya hanggang kailan. Madalas pumunta si Ianye. Jia, syempre, kilala ko siya. Ayos lang. Dahil sa magandang performance mo. Ito ang nararapat sa'yo. Bantayan mo ng mabuti ang iyong pintuan. Kapag bumalik na ang tatay ko, papasweldo ko siya sa'yo. Sisimulan kong maging mapanuri mula ngayon. Hindi na ako papayag na may mga ganitong tao na makapasok muli. Kanina ang tapang mo. Akala ko may koneksyon ka. Pero ito lang pala. Talagang bumababa na ang moral ng lipunan. Sa mga panahong ito, wala nang hiya sa paggawa ng mga ito. Kung ako si Lu Qinyao, susunod na lang ako at magiging maayos. Paano ako magkakaroon ng lakas na makipag-usap sa isang prinsesa? Tumahimik kayong lahat. Kayong mga mapagpanggap. Tulad ng damo sa bakod. Hindi ka nararapat na magmungkahi sa aking anak. At ikaw pa. Iyo bang damit ito? Isuot mo na lang. Ibalik mo sa akin. Regalo ito ng aking anak sa akin. Akin ito sa bahay. Sinasabi mong iyo ito. Ang damit na ito, may inisyal ng pangalan ng nanay ko. May lakas ka bang tanggalin at tingnan? Ikaw na tao. Hindi pa sapat na nililigawan mo ang asawa ko. Nangangahas ka pang hayagang mang-api sa akin. Mahilig ka pang maghubad, di ba? CJ, ngayon, huhubaran kita ng buo. Para makapag-akit ka. Para makapag-akit ka. Nakapag-akit ka pa sa harap ko. CJ, pupunitin ko ang mukha mo. Mama. Bitawan mo. Ngayon mo lang alam kung gaano kasakit para sa nanay mo. Nang nangakit ka ng lalaki, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Nanay, isa lang itong damit. Bibiliin ko na lang ulit para sa'yo. Bodong bata. Bakit kaya ang nanay ay naiisip ang damit? Siyempre, ang tunay na naiisip niya ay yung puso ko sa pagbibigay mo ng regalo na ibinibigay niya sa pera ng asawa ko. Kayo pa ang nagkukunwari. Ang damit na ito ay sa pamilya kong Lu. Gusto kong isuot kung paano ko gustong isuot. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Kahit milyon-milyong alak, pinapagamit ko lang. Isang sirang damit. Anong magagawa ko? Itong damit. Binayaran ko para ipagawa. Anong kinalaman mo dyan? Sabi mo pa maganda. Ang pera niyong dalawa, hindi ba galing sa kamay ng asawa ko? Nakinuha. Lu Qinyao, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ikaw at ang nanay mo, mga ganitong maliliit na tao, madali lang sa akin at sa nanay ko, ay makakapagpaalis sa inyo, mula sa lungsod ng dagat. Isang damit, kahit nasirain ko ito sa harap mo. Ano naman ang masama? Ikaw. Nanay. Nasaan ang gamot? Saan ang gamot? Gamot. Nasaan ang gamot? Saan ang gamot? Itong babae. Bakit parang may mali? Mukhang. Parang inaatake siya ng hika. Kung hindi ka agad uminom ng gamot, maaaring magkaroon ng panganib sa buhay. Sino sa inyo ang may gamot? May atake ang nanay ko sa hika. Sino sa inyo ang may gamot? Lu Jia, ibalik mo sa akin ang cellphone. Kapag naantala pa, magkakaroon ng problema ang nanay ko. Magkakaroon ng problema ang nanay mo. Anong pakialam ko? Kayo mismo ang pumunta dito para maghanap ng gulo. Kahit pa may mangyaring masama. Kasalanan niyo rin kung mangyari man. Lu Jia, bilisan mong ibigay ang cellphone ko. Kung gusto mo rin ang cellphone na ito, sige lang. Tumayo ka at yumuko. Humingi ka ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Habang sinasampal ang sarili, aminin mo na ikaw ay isang magandang babae. Ibabalik ko na sa iyo ang cellphone. Ano sa tingin mo? Ikaw, paano? Ayaw mo talaga? Lu Jia, bakit ang sama ng puso mo? Hindi ka ba natatakot sa karma? Ganito ka. Kahit na ang mga magagandang babae ay natatakot. Anong kinakatakot ko? Tama nga. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Kung hindi ka pa magpapakumbaba ngayon, huli na talaga tayo. Nanay, huwag kang mawala ng malay ha. Nanay, gisingin mo na. Gisingin mo na. Tingnan niyo lahat. Ganyan kalalim ang ugnayan ng ina at anak. Walang iba pa. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Hindi ka pa baluluhod. Mga taong walang moral na batayan.
Sa tingin ko, maaaring nagkukunwaring may sakit para lang makakuha ng pera. Nanay, huwag kang mahimatay ha. Nanay, magising ka. Kailangan ko bang lumuhod para hilingin ito sa'yo? Ibabalik mo ba sa akin ang cellphone? Nga. Basta't lumuhod ka. Aaminin mong maganda ka. Ibabalik ko na sa'yo ang cellphone mo. Para matulungan mo ang nanay mo. Huwag. Huwag. Ako'y cute na bata. Ang nanay ko ay cute na babae. Pakiusap, ibalik mo ang cellphone ko. Tulungan mo akong iligtas ang nanay ko. May pahampas pa. Bakit? Kailangan ko bang personal na humampas sa'yo? Ang nanay ko ay malaking cute. Ako ay maliit na cute. Ang nanay ko ay malaking cute. Ako ay maliit na cute. Ayos na ba, Lujeja? Ibigay mo na ang telepono mo sa akin. Kung magpapabagal pa tayo, mapapahamak na si nanay. CJ. Huwag. Sinabi ko na ibabalik ko sa'yo. Pero hindi ko sinabi kung paano. Maghanap ka na lang. Kumusta? Kamusta ka? Magtiis ka lang. Sige, ililigtas kita. Nanay, magtiis ka. Lujeja, maaari mo bang ipahiram sa akin ang cellphone mo? Basta't gusto mo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Handa akong magyukod ng ilang beses. Lukinyaw, ngayon, ikaw na ang nasa ganitong sitwasyon. Nakalimutan mo na talaga. Gusto mo bang mapasaya ako? Sige na. Ngayon, sabihin mo sa lahat. Naginaya mo ang aking pagkatao. Si Lujeja ang tunay na prinsesa. Ako lang ang peke. Grabe. Talagang peke ka pala. Yung katawan ni Lujeja. Yung aura niya. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Lukinyaw. Iyan ang magandang si Jeja. Hindi kita sisihin. Kung hindi tulad mo. Paglabas mo, hindi mo alam kung gaano kalaking gulo ang maidudulot. Alam ko na. Natanging si Jeja lang. Na magandang tao at mabait ang puso. Ang karapat dapat na maging anak ng mayamang pamilya. Ikaw na may ganitong uri ng pagkatao ay dapat nang umalis sa paaralan. Matagal na dapat kang umalis. Dahil, ikaw mismo ang umamin na ikaw ay isang impostor. Huwag mong sisihin ako, kung tuluyan kong palitan ang iyong pagkatao. Kayong dalawa na mga impostor. Mabilis na umalis kayo. Magpatuloy tayo sa paglalaro. Tara. Huwag kayong umalis. Pwede bang bigyan niyo ako ng cellphone? Tulungan niyo ang nanay ko. Kailangan ko lang natawagan niyo ang 120 para sa nanay ko. Mayroon bang makakatulong sa akin? Nanay. Mama. Parang may tunog sa labas. Mukhang dumating na si Ginoong Jin. Tara. Tutulungan kita. Ginoo. Anong nangyari sa asawa? May atake ang nanay ko sa hika. Naiyos ang hika ng nanay ko. Tulungan niyo siya agad. Walang problema, walang problema. May gamot sa sasakyan. Gamot, gamot. Inay. Buti na lang hindi ka nasaktan. Prinsesa, bakit kayo ng misis nasa pintuan ng villa? At bakit kayo nasaktan? May nakapang-api ba sa inyo? Secretary Jin, nasaan ang tatay ko? Hindi ba kayo nasa abroad? Alam ni si Ilu na kaarawan ngayon ng misis. Sadyang pinapabalik niya sa akin ang regalo. Ginoong Jin, ulitin ko sa'yo. Kilalang kilala mo ba ako, Ginoo? Siyempre, kilala ko. 10 taon na akong kasama si Ginoong Lu. Itinuturing niya akong pamilya. Paano ko hindi kayo makikilala? Sabihin mo sa akin ang totoo. Naka-cheat ba ang tatay ko? May third party at illegitimate na anak pa. Si Ginoo Lu araw-araw abala sa trabaho. Paano siya magkakaroon ng oras mag-cheat? Talaga, talaga. Nangakong totoo sa langit. Ginoo, ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin. Sino ang nangbuli sa inyo? Ginoong Sekretaryo, naalala mo pa ba ang bahay na ito? Ito ang regalo ng aking ama para sa aking kaarawan. Siyempre, naalala ko. Noong panahong iyon, siya pa ang pumili ng tao.
Binili ko ang mga dekorasyon para sa iyong 18 na kaarawan. Pero ngayon pumunta ako sa mansion na ito. May mag-ina na nagsabi. Sila ang tunay na may-ari ng mansion na ito. At nagpakita pa ng mga larawan at video na nagsasabing sila at ang tatay ko ay mag-ama talaga. Ngayon, nandito kami para sa kaarawan. Hindi lang nila sinira ang regalo ko sa kaarawan. Pinaulanan pa nila ng suntok ang nanay ko. Ang hika ng nanay ko ay dahil sa inis na dulot nila. Dahil sa ganitong mga pangyayari. Sasabihin ko agad kay Ginoong Lu. Hinding-hindi ko kayo pababayaan na maapi. Itong maliit na masungit. Akala ko ang sakit ng nanay niya ay makakapigil sa kanya pansamantala. Bakit ngayon pa? Nagpadala ng tao ang tiyuhin. Jia, kilalang kilala mo ba siya? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Huwag kalimutan. Isa ka lang sa mga kalaguyo ng tatay ko. Hindi ka nanay ko. Tungkol sa akin at sa tatay ko. Huwag kang makialam. Gigi, mag-alala ka. Hindi talaga kita sisiraan. CJ, ang layunin natin ngayon ay paalisin si Lu Qinyao sa Lu family. Pag naayos na nila, ang ari-arian ng Lu family ay sa atin na. Anong tao ang walang pahintulot na naglakas loob pumasok sa bilya ng pamilya Lu? Yaw, siya ba ang nanakit sa inyo? Siya nga. Ikaw nga, ang nanakit sa asawa at anak ng Pangulong Lu. Isa na namang kalokohan ang narinig ko. Lu Qinyao, hindi ka na lang magmalaki na walang hiya ka na. Tama ba? Ulitin ko pa. Hindi ako nagkukunwaring. Batang babae. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna ng maayos. Ang magiging kapalit ng pagsalungat sa akin. Hindi mo kayang harapin. Ikaw lang. Suot ang magarang damit. Nakalarga ng mamahaling sasakyan. Pumasok sa village. Akala niya ay tao na siya. Hahayaan mo bang saktan mo ako? Papatayin ka agad ng tatay ko. Sino ang iyong ama? Ang tatay ko. Siya ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Tagapangulo ng kumpanya ni Lu. Ako ay mula sa Lu Group. Punong kalihim. Bakit hindi ko makilala ang tatay mo? Magpanggap. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Gusto mong galawin ako? Tatawag ako sa tatay ko para patayin ka. CJ, gusto kong makita kung gaano kalakas ang tatay mo. Anong balak mo? Tulungan mo akong pigilan siya. Anong gagawin mo? Ngayon nandito ako. Huwag mong asahang apiin si Miss Lu. Kayong tatlo sa pamilya. Walang hiya, gusto pang mang-api. Hindi ko papayagan si Miss Lu sa ganitong pagkakasala. CJ. Sa lahat ng narito, kami ang pamilya Lu. Hindi namin palalampasin. CJ. Sa lahat ng narito, kami ang pamilya Lu. Hindi kami papayag. Ano ka ba? Magsalita ka ng masakit. Akala mo makakatakot kami. Ito ang teritoryo ng pamilya Lu sa Haicheng. Hindi mo kami pwedeng bastusin. Dahil dito sa pamilya Lu sa Haicheng, kaya ka naglakas loob na magsalita ng ganyan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Gusto kong makita. Ngayon, sa lahat ng narito, sino ang makakalabas sa pintuang ito? Sabihin mo. Bakit mo ginagaya ang aming prinsesa? Bakit ka naglakas loob na manakit? Mukhang sawa ka na sa buhay. Ikaw ang unang tao sa Haicheng na may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Mga peking bagay na ito na nagtatangkang magpanggap sa pamilya ko. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang tao. Kahit napatayin ko kayo, ano ang magiging epekto? Nakapag-message na ako sa asawa ko. Huwag mong gawing biktima ang anak ko. Mag-ingat ka, baka hindi mo kayanin ang mga kahihinatnan. Lu Qinyao, darating na ang tatay ko. Malalaman mo na. Ang peking ay peking. Kahit pa dumating ang 10 tao. Hindi ito magiging totoo. Lu Jia. Sino ba talaga ang peking tao? Malalaman din natin sa sandaling ito. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Numero. Posisyon, punong kalihim numero. Numero. Nahanap ko. Siya talaga ang punong kalihim ng Lu.
Huwag kang gumalaw. Pumasok kayo sa tahanan ng mga Lu. Walang makakalabas ngayon. Ano ang gagawin natin? Jia, magsalita ka. Ano bang nangyayari? Jia, hindi ba't ang chairman ng Lu ay iyong ama? Bakit hindi ka kilala ni Ginoong Jin? Ano ang kinakatakutan nyo? Peke ang Yi na ito. Fake? Kaya rin bang gawing peke ang Yi? Ano naman ang tungkol sa mga litrato sa trabaho na nahanap sa web? Magbayad ka lang ng kaunti. Ano ang hindi pwedeng gawin? Tanungin mo si nanay. Nanay, tingnan mo nga. Totoo bang siya? Ang sekretarya ng tatay ko. May nagkukunwaring sekretarya ni tatay. Lu Qingyao, wala na bang katapusan ang alitan mo sa nanay mo? May mga walang kahihiyan na mga tao sa ilalim. Ganito talaga. Gusto lang makipag-ugnayan sa pinakamayaman. Kaya't hindi na nagdadalawang isip. Lu Jia, bibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Kung ilalabas mo ang katotohanan, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Huwag ka ring makipagtalo sa amin. Noong una, ako na ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Talagang nagkunwari ka pa. Para lang magpanggap na tatay ko. Talagang nag-effort ka pa. Nangupahan ka pa ng mamahaling sasakyan. Ngayon, sisirain ko ito. Bigyan kita ng aral. Sige, ako na. Tara, mga peking tao. Itigil mo. Kaya nyo bang bayaran ito kung masira? Bayad. Lu Qingyao. Sabi mo, isa kang walang alam. Wala ka talagang kaalaman. Kami sa pamilya Lu ay hindi kulang sa pera. Ikaw, walang anuman, yaw. Pabagsakin niya. Sa sasakyan na ito, may mga lihim na dokumento ng kumpanya. At may ilang daang milyon hanggang bilyon na mamahaling bagay. Gusto ko sanang makita. Pagkatapos nilang sira-sirain, ano na ang magiging katapusan ng kanilang ginawa? Akala mo hindi ko kaya. Ngayon, sisirain ko ito. Babayaran ito ng tatay ko ng 10 beses. Kami, ang pinakamayamang anak ng Jia. Sa garahe, hindi ko alam kung gaano karaming limitadong luxury cars. Paano kami hindi makakabayad para sa isang ito? Tama. Ang villa na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Itong Bentley, ilan lang ang halaga. May mga tao kasi na sobrang kapos sa pera. Nagsisinungaling at nanlilinlang para makapasok sa villa na ito. Akala nila pareho sila ng kalagayan niya. Magandang sinabi. Ang pinakamalaking bagay na wala sa anak na babae ng pamilya Lu ay pera. Ito ay para sa inyo. Wow! Salamat, Ginang. Talagang napaka-generous ng Ginang. Ngayon, hayaan kong. 6 kayo, isang pamilya ng mga ignorante. Haina 6,668, kilalanin niyo ako. Haina 6, kaya ko bang basagin? Sandali. Ang plaka ng sasakyan na ito. Mukhang. Talagang sa pinakamayaman. Anong plaka? Nag-intern si Kuya sa Lu Group. Ang plaka ng kotse ng pinakamayaman ay 36. 28. Jia. Sabi niya, totoo ba? Anong ibig mong sabihin? Nagdududa ka bang nagsisinungaling ako? Hindi, Jia. Nababahala ako sa'yo. Tanong lang. Isang walang silbi. Nangupahan ng sasakyan. At natakot kayo ng ganito. Gusto kong makita kung ano talaga ang nasa sasakyan. Ang ganda ng pulseras. Ito ay napakamahalagang imperial na berde. Paano mo nalaman? May tindahan kami ng alahas. Ang pulseras na ito ay napakaganda at napakalinaw. Tingnan mo, napakalaki ng halaga nito. Nabasag. Baka hindi na makahanap ng kapareho sa buong mundo. Sobrang mahal. Karaniwang tao. Paano magkakaroon ng ganitong kagandang pulseras? May mali ba tayong nagawa? Nga, kahit mayaman ka, kailangan pa rin ng koneksyon at mga daan. Kailangan bumili. Mahal na dalaga. Tingnan mo ito. Wala tayong magiging problema, di ba? Isang sirang pulseras.
Anong nakakagulat dito? Sa isang tingin, alam kong hindi kayo sanay sa magagandang bagay. Ganitong bagay. Marami kami niyan sa bahay. Jia, yung kaklase mo, talagang hindi marunong tumingin ng halaga. Itong mga walang halaga na bagay. Kahit nasirain pa namin ang ilan, bibili pa rin ang bago ang tatay mo para sa amin. Ano bang nakakagulat dito? Sino ba ang hindi marunong tumingin? Kakatapos lang sabihin. Ito ay napakamahalagang imperial na berde. Mas mahal pa ito kaysa sa sasakyan. Gusto mong sirain? CJ, nandito ang sertipiko at presyo. Nahalaga na ito. Sino ang magtatapon? Papapasukin ko siya habang buhay. 5 milyon. Dali. Magpasensya na kayo. Ito ay 5 milyon. Ano ang ikatakot nyo? Hindi kaya. Talagang naniniwala kayo sa mga kasinungalingan niya. Ganitong bagay ay pawang peking. Para lang sa mga huwad na ito. Kahit pa, ibenta pa ang buong pamilya nila. Hindi pa rin magkakasya ang pambili nitong bracelet. Ay naku, isang sirang pulseras. Hindi pa rin tumitigil. Tumigil ka na. Ay, ang pulseras ko. Talagang mahirap ang magpayo sa mga taong walang hiya. Ngayon, alam mo na ang pagsisisi. Sayang naman. Huli na. Siguradong papayagan ko kayong magsakripisyo ng lahat. May magandang palabas na. Mga mahihirap na tao. Nagpapanggap hanggang sa harap ng pinakamayaman. Dapat kayong matuto ng leksyon. Tingnan niyo sa hinaharap. Kung maglakas loob pa kayong lumabas at magpakamatay. Naisip niyo ba? Kung ngayon ay mga peke kayo. Ano ang mangyayari? Ang asawa ko ay pinakamayaman. Wakas. Tanging ang mga walang kakayahan ang gumagawa nito. Kailangan ko lang maghintay sa inyo dito na lumuhod at humingi ng tawad. Dahil kung ganito kayo, mahal ang pulseras na ito, ay ibabalik ko sa inyo na lang. Para sa iyong sirang pulseras, itong kahon, mukhang may halaga pa. Dalhin mo na at ibenta. Baka makakain pa kayo ng isang pagkain. Siyempre kukunin ko, kasi ang bawat piraso ay ebidensya ng inyong krimen. Nakita mo na ba? Ito ang tatay ko. Sagot. Ngayon gusto kong makita kung sino itong peking tao. Talaga. Siyempre, sasagutin ko. Kayo ngayon. Sinira ang birthday party ko. Hindi ko kayo basta-basta pababayaan. Papa, ngayon ang kaarawan ko. Sasama ka ba sa akin sa pagdiriwang ng birthday ko? May regalo ka bang inihanda para sa akin? Mahal, paano ko makakalimutan ang iyong kaarawan, Papa? Papa, nagdala ako ng regalo mula sa ibang bansa. Ang ganda. Alam ko na ikaw ang pinakamabait, Dad. Oh, Dad. Ngayon, nakatagpo ako ng isang impostor. Sabi niya siya ang tunay na dalagang Lu. Nabuwal pa ang aking birthday party. Ano? May naglakas loob na magpanggap na anak ko. Dad, nandito ako sa Qingyuan Huafu. Pumunta ka para ipagtanggol ako. Gusto kong malaman niya kung sino talaga ang tunay na anak ng pamilya Lu. Mahal, bumalik ka na agad. Ang anak na babae ay pinapahirapan na. Anak na babae, huwag kang mag-alala. Tatay, kakauwi ko lang mula sa ibang bansa. May mga bagay pa akong asikasuhin. Agad akong magpapadala ng tao para tulungan kang ayusin ito. May naglakas loob na magpanggap na anak ko. Hindi ko siya patatawarin. Salamat, Papa. Maghintay kayo. Hintayin niyo ang tao ng papa ko. Tignan natin kung paano kayo matatapos. Bakit parang kilala ko ang boses na to? Pakiramdam ko rin ay pamilyar. Baka naman sasabihin niyo ulit. Anong koneksyon ng taong ito sa inyo? Lu Qingyao, akala ko nga. Baka talagang may itinatagong lihim ka. Ngunit sa ngayon, mukhang ikaw at ang iyong ina. Talagang magkapareho kayong lahat. Lu Qingyao, magaling magpanggap. Mas maganda kung magpasalamat ka kay Miss Lu. Baka sakaling maganda ang kanyang mood. At hindi ka nasisihin. Magmadali kang humingi ng tawad. Kung hindi, maghihintay tayo na lumabas si Ginoong Lu. Tungkol dito, napakadali lang. Lu Qingyao, ganito na lang. Dahil sa ating pagkakaibigan bilang mga kaklase. Basta't ikaw at ang nanay mo. At itong peking ito. Lumuhod. Humingi kayo ng tawad sa akin at sa nanay ko.
palalampasin ko kayo. 只要你们都磕头给我道歉，承认今天的事儿都是你们的错，那我可以勉为其难的原谅你。否则，等我爸爸的人来了，你们一个都走不了。既然人要来了，那我也该叫保安过来抓你。就你，这儿的保安工资比你还高，你叫得动吗？那你等着试试看。让所有保安过来，立刻马上！本来不想跟你们这群无关紧要的人计较，但是今天看来，这件事不计较不行啊！呀！好大的口气啊！好害怕呀！他呀，也就只会欺压底层。不用麻烦了，我已经叫了刚才那个保安过来，我倒要看看你们还能编出什么鬼话。还装起来了。佳佳小姐，您找我？看看，认识他吗？说话，不然我叫我爸开除你。小刘，我平时待你不薄吧？关键时刻掉链子，那你也别在这岗位待着了。这男的，我见他跟陆总来过几次，但我也不知道他是谁。这下你们还有什么话好说？一个小三，一个冒牌货，一个杂种，保安都不认识你们，还敢出来装逼？胡说！我和我妈只是不常来，真是瞎了你的狗眼。金秘书，你看到了，我爸送我的别墅已经被别人霸占不止2、3天了。什么霸占？小三舞到正房面前，还怪我一个保安？谁给你的勇气，敢编排陆总的正牌夫人？陆总夫人，你们在这干嘛呢？刘大山，快把我抓住他！他不知道从哪儿冒出来的，擅自闯入别墅，还说自己是陆氏首席秘书。他在这别墅区里，简直是污染了我们的生存环境。你们说让我抓他？你们说让我抓他？我让你抓谁就抓谁。我们1年几10万的物业费，我养的就是你这种废物。没有搞错吧？你什么意思啊？我堂堂首富千金，难道还会骗你？不信，你问问周围的证人，问问他们，刚刚的事儿他到底做了没有？我可以作证，刚刚我们在这儿玩的好好的，就是他们一家3口非要进来找茬，大白天的还抢别墅，说这里东西都是他们的，不知道安的什么心思。就是，拿一堆破烂要赔偿，简直是敲诈勒索。把他们关进去，就老实了。刘大山，这就是你的安保能力，让一群不相干的人闯进陆家别墅，损失了多少财产不说，我看你是不想干了。他是以为自己攀上了什么大人，搞不清楚自己是谁。你们有完没完？在这装什么大尾巴狼？你们马上就要坐牢了，还愣着干什么？动手啊！你胡说什么？这是陆总身旁的金牌秘书金淼金秘书，他说话如同陆总亲临现场。他居然真的是！金秘书，实在抱歉，实在抱歉。只要你相信，你让我干什么都行。其他就是没什么。我就想问，你这个姓刘的手下，凭什么无凭无据、空口白牙说我妈是小三？你怎么回事啊你？我才几分钟不在，你就这样，你想把我们都害死吗？金秘书，实在抱歉，对不起。这个保安来的时间短，他人还没认全，我一定告他造谣，还您一个清清白白，让你满意。怎么回事啊？这不都安排好了吗？这保安都是我们的人吗？什么保安队？ Chino na Guardia 0000 Siyam Anim。有你们好看的！我当上保安队长是凭我的努力换来的。再说了，当初陆总来买别墅的时候，就是我接待的。谁是首富？谁是首富家人？我难道说不认识吗？这太不对劲了。我感觉刘大山说话好像有点道理啊。他干了10年，还是队长，又亲自帮忙买的别墅，这么长时间，总不至于认错人吧？陆佳佳和他妈妈咬死了他们是首富家属，可是陆清瑶也这么说，双方现在还各有证人，到底谁是真的？当时买这栋别墅的时候，开发商送了几个摄像头，咱们可以调出来看一看，看看谁是真的，谁是假的。我一定会查明真相。金秘书，您放心，我一定
会澄清这些造谣的，还您一个清清白白。走。金秘书，我妈好像醒了，我们快送她去医院。那别墅这边，一群臭鱼烂虾，还想攀附我们陆家，我一定不会放过他们。金秘书，我安排人送你离开。这就走。您走好。这，都让开！我告诉你们，你们今天的所作所为，这个都有监控录像的，谁的责任就谁负。大小姐，咱们应该跟他算旧账了。别想吓唬我，这别墅我和我妈都住这么久了，再说10000遍也是我们的。对，这别墅是我老公送给我们的，谁来也拿不走。这别墅明明是我爸送给我的18岁成人礼物，怎么就你们住了很久了？我也就只有上大学的时候才来看下。如果随便住一下别人的房子就可以霸占，那么以后大家都不用买房子了，直接铁着脸去住别人的房子就好了。没错，未经主人同意擅闯民宅，而且还把院子糟蹋成这样。我告诉你们，你们今天动手的，要么赔钱，要么给他们报警，抓进去。金瑶，今天这事儿都是误会，同学一场，你不会真的让我们赔钱吧？我们也赔不起啊。我们要是知道你是首富之女，给我们100个胆子，我们也不敢欺负你啊。现在知道后悔了，早干嘛去了？刘队长，这里就交给你了。一会儿我回来，一个人都不能少。我现在要去别墅里面看看有没有什么损失。他怎么走了？陆佳佳，不是首富千金，你装什么装？害我们换了那么多东西，我们又赔不起，现在怎么办？是啊，佳佳，我们也不是嫌贫爱富，你不是真千金，又能怎么样？跟我们整这一出戏，有意思吗你？不管怎么样，我们是听了你的指示才欺负陆清瑶的，所有责任都是你的，跟我们可没关系。跟我们可没关系。对呀，跟我们没关系。对呀，我们是听陆指使才这样的。他背叛了你，你想不想去找他？想。那就跟我走，早晚有一天，我会让你彻底取。陆清瑶，你和保安串通好，要保证我到底是不是？等我爸回来了，看你怎么交代。你爸，这是首富的地方，今天就算是天王老子来了，你们这些动手的都得给我赔钱！你们在干什么？你们在干什么？周助理，你总算来了。我和我妈妈都要被人欺负死了。是我老公派你来的吧？你今天一定要为我俩主持公道，我要弄死这2个小贱人！是谁敢欺负陆总的妻女啊？陆总，你也是陆总？那刚才那个女的怎么？还需要我找个陆氏的人来作证吗？可之前来购置别墅的，不是之前那位秘书吗？我要你10分钟之内赶到清华园别墅，凡是欺负我妻女的，必须让他们付出代价。这真是陆总的声音？不是，这是怎么回事？怎么陆清瑶一家是首富，陆家一家也是首富？难道海城有2个首富？朱助理，您听我解释。大小姐，除了那个贱人欺负你，还有谁欺负你吗？还有陆清瑶那个小贱人，她现在一个人在别墅，快给我收拾她！刚才就是你们质疑我身份，现在你们就跟我一起进去看看，我会让你们心甘情愿承认我的身份，给我道歉。走吧，走吧。真是不是自己房子不知道珍惜，我和我妈亲手布置的，被他们搞成这个样子。我一定要告诉我爸，让他们全部照价赔偿。陆清瑶，你现在想跑，晚了！你这个不要脸的小贱人，我今天一定要打死你！陆清瑶，你知道我等今天等了多久了吗？你又发什么疯？陆清瑶这周报了舞蹈课，从下周开始，我也会给你报。但是你要时刻记住，你只能学习和模仿陆清瑶，在上大学之前，绝对不能出现在他们面前，知道吗？我记住了。
爸爸，说话的时候笑得再甜一点。你要时刻记住，你以后是要取代陆清瑶的人。齐背挺直，弧度要向青瑶小姐看齐。好，我知道了。青瑶小姐不喜欢穿这种风格的鞋子，下次不要再穿了。佳佳，我们都是陆家的人，但是你不是陆家大小姐，你只是我收养的没人要的野种，而我也不是陆家掌权人，所以我们要超越他们，必须一刻不能松懈。还是说你想回到那个孤儿院，然后重新再一次被远远甩在身后？绝不！我和爸爸一起彻底掌控陆家。我等今天已经足足等了15年，今天就是你的死期！陆清瑶，你好大的胆子！你个小贱人，我看你是没受过毒打，今天我就替你爸爸妈妈好好教训教训你！陆佳佳，你把我家弄成这样，我还没怪你呢，你反倒找起我的麻烦来。明天就告诉我爸，把你们全都抓进去，一个都不剩。陆清瑶，你以为只有你有爸爸吗？等我爸爸来了，到时候你们就真的收不了场了。啊，就那个冒牌货吗？好啊，你把他叫回来，我看看谁有那么大的本事敢冒充我爸。你还真是一如既往的嘴硬，不把你的脸打得啪啪响，你还真不信了。也好，今天这件事我们就把它算清楚。等我爸来了，就把你赶出海城，永远不许回来。现在就打电话给我爸。您拨打的用户暂时无法接通，怎么不接电话呀？大小姐，陆总今天有个很重要的会议，可能结束后才会过来。刚才那么硬气，怎么现在怕了呢？不过你放心，我只会玩你，不会把你玩死。你叫蒋文山是吧？刚才是你先骂我女儿的，动手！给你们10秒钟的时间考虑，是对她动手，还是放弃毕业证？你居然相信他们说的话吗？来2个人，把她拖出去，拍几张丑照。不是喜欢装吗？走，让我来帮你一把，让所有人都认识你。哎，过来！你们这样拍有什么意思？要我说，把他衣服裤子都扒了，咱们拍点儿刺激的。这不太好吧？你个废物，这么怂还来掺和什么？佳佳都说了，让咱们好好收拾他。你不拍就滚开，别耽误我们做事。你抱着陆清瑶，咱们拍点。别乱动！哼，我要让他彻底身败名裂。佳佳，我拍了一些照片，你看看，还满意吗？不满意的话，我就带着他们再拍一点。那不错，发给我一份。佳佳，之前是我不对，我不是故意的，能不能原谅我？我真的不是故意的。行，我知道了。那毕业证书和实习的事儿，放心吧，我又不是那种小心眼的人，我会帮你们安排好的。太好了，佳佳，你对我真好。陆佳佳，我不会放过你的。陆清瑶，是不是我一定要把你弄死，你才能闭上你那张臭嘴？像你这样的底层废物，还有你那个给别人当小三的贱人吧，被我欺负，那也是你的荣幸。佳佳，你这畜生，我不会放过你们的。也好，既然你还不老实，那我就跟你玩点刺激的。你们几个把他带回房间。你这是要干什么？当然是要玩点好玩的。陆佳哼，林轩，你是不是喜欢陆清瑶？从陆清瑶一进门开始，你眼睛就长她身上了，我看得一清二楚。佳佳，你别误会，我怎么会喜欢这个贱人？不重要啊，给你一个任务，
今天在这里把他睡了，我给你10万。不要！你看这个贱人，虽然浑身湿漉漉的，但是啊，这身材、这身段都是一流的。而他，你不吃亏。怎么样？你要是不做，我让其他人来做也是一样的。我来。算你有福气。不过，在你们开始的时候，我要记录一下这个精彩的时刻。陆清瑶的人和名字，我要让他火爆整个海城。这群畜生，放我出去！一个女人你都抓不住，你到底行不行啊？不用别人了，大小姐放心，我一定把她收拾得服服帖帖的。金瑶，我是你学长啊，刚开始你不理我，我热脸贴冷屁股是吧？现在你只要乖乖从了我，哼，10万，我分你一半，你就不用冒充别人了。啊、你不得好死！可以开始了。金瑶，别这样，万一伤到自己。滚！金瑶，没事，别这样，万一伤到自己。滚！好，我滚。你起来！你这个废物！活不下区区一个女人就算了，她不过吓唬吓唬你，你还真信了？大小姐，咱们还是稳重点，万一搞出什么人命，就算是陆总那也不好交代啊。这种把戏我见多了，陆清瑶，你有本事就真渣呀，我就不给你找男人了。你这种不要脸冒充别人身份的贱人，活该早死。今天我就好好看看你今天到底敢不敢死。我死不死都要带走你。陆佳佳，明明你才是冒充的，为什么这样对我？你傻站着干什么？难不成你要看着让我被他弄死，还不赶快把这个疯子弄开？金瑶，怎么？你也想死？佳佳，你冒充我、威胁我、欺辱我，我都忍了。可你今天想让我死，还要毁了我。陆佳佳，我告诉你，今天你和他们一个都跑不了。你这个蠢货，你听到了吗？他不会放我们任何人，包括你。你不怕他真杀了你吗？我来了！你敢！救命啊！妈，救叔叔！这小贱人要弄死我！谁敢动我女儿？我看谁敢欺负我女儿啊？二叔，你竟然是一伙的！二叔，我究竟哪里对不起你？你让你的亲女儿冒充我们！大哥，你聪明一世，偏偏交养了个傻子女儿，正好。今日陆家把欠我的都还给我，冒充我本来就是首富，佳佳也是我的女儿，倒是你为什么不打招呼就来了？冒牌货，你还有什么话要说的？陆清瑶，原来你真的是个假千金！绕来绕去，原来是你这个假货害的，差点丢了毕业证书。你知道我考上这个学校有多不容易吗？是那个假货，你们会后悔的！后悔？现在我就要让你知道，冒充我是什么下场！你们两个把他给我摁住！今天我就要好好惩罚一下这个小贱人！打得好！就是这样，狠狠的抽他，看他以后还敢不敢不要脸的去冒充别人！患者本身有哮喘，再加上一点心脏的小问题，在这种极度虚弱的情况下，受到了这样的惊吓，情况不是很好。我们建议暂时留院观察一下。那还有没有其他症状？没有其他症状了，但是呢，不能再受惊吓了。
哎，陆总，我马上起飞。姚夫人没事吧？哎，陆总，你让副总为小姐购置的别墅已经被别人非法侵占，大小姐跟夫人去理论，却被当作骗子跟小三。啊！这么欺负我陆振东的妻女，真是不想活了！欺负人欺负到我陆振东的头上。佳佳小姐，放了吧，别真把人打出什么事，到时候我们不好收场啊！你疯了？胆敢拦我？难道你想和他一起挨打？我女儿做事，什么时候轮得到你来使唤？不，我也是为了佳佳小姐考虑啊！我就是要当场打死这个小贱人！谁敢拦我？爸妈，你们一定不能放过他！当然，谁欺负我的女儿，我都会替你收拾他。我已经安排了大哥飞机晚点，陆清扬这事儿正好可以放到网上，到时候陆氏股权动荡，只要我及时出手，陆氏必将落到我的手上。你居然敢打我！就是你，敢冒充别人的东西，不知廉耻的东西，还敢冒充首富家人，谁给你的勇气？你哪里配得上我爸？今天就替我爸好好收拾收拾你！老公，你快点过来帮帮我，教训这个小贱人！打我吧，我跟你拼了！住手！小贱人，当着我的面，居然还敢动手！信不信我让你在海城销声匿迹？老婆，没事吧？老公，我从未受过如此奇耻大辱，让这个贱人死！放心，我会让他付出代价的。在海城，没有一个人敢得罪我。年纪待久了，还真以为自己是个人物。你们不仅毁了我妈的生日礼，还砸坏了价值5000万的镯子。等我爸来了，看看怎么收场吧！这东西你哪来的？你说这个破镯子，谁知道他们哪来的假货？砸了就砸了，还想要赔偿？师叔，这个东西是你砸的？是啊。这有眼无珠的逆女呀！你要气死我呀！啊！你是在说我吗？我是做了什么事情让你这么生气？原来你们家还有个懂货的呀！挺好，陆佳佳，至少明白了真相，也总比连眼皮摸黑强。老公，这镯子砸就砸了呗，我们家不是首富吗？难不成赔不上这点钱？你们，哎，我让你们给他点教训！谁让你他妈这么玩啊！陆晨生，你也打我！我任劳任怨，跟了你这么多年，你也打我！你这是干什么？好好的为什么要动手？不是说首富特别疼老婆吗？怎么为了这点小事就动手打人呢？总感觉哪里不对劲啊！你们这群蠢货，你们知道这个镯子多少钱吗？至少5000万呐！区区5000万，难不成有我们家随便一栋别墅贵？叔叔，今天我们和佳佳确实玩的有点过，你别生气。对啊，佳佳，你给叔叔道个歉，别让叔叔气坏了身子。你们这群蠢货，你们懂个屁呀！陆晨生，就为了这点破事，你有完没完啦？对呀，爸，一点小事而已，你干嘛要小题大做？难道这点钱我们赔不起吗？当然赔不起，因为他根本不是真正的首富，而是假冒的。怎么回事？怎么有2个首富？到底哪个是真的，哪个是假的？难道咱们又被骗了？完了，到底谁是真的？要是陆佳佳才是那个假货，咱们不都完了吗？啊，这大哥，你怎么提前到了？我说好端端的，你怎么提前回老家？金秘书给我说了你的种种事情。放心，你怎么打人呢？老公，你故意冒充我老公，现在还想以假乱真？我冒充？陆晨生，你解释一下吧，真相到底是什么？我爸爸就是首富，我就是首富的千金。老公，快说话呀！谁才是海城首富？说话，陆晨生，这还我来帮你解释啊！大哥，我错了。
对不起，大哥。老公，你干嘛呀？滚开！这没你什么事儿。玩具给我，要不然我就打死你！我真以为陆家是真心对我，可后这是老师送我的礼物，在学校，我不会给你们的。给我！爸爸，他好可怜啊，要不我们把他带回去？这孩子挨打都这么硬气，看得出来心性不错。小东，你想要个弟弟吗？我会好好对待弟弟的。你还好吗？陆战都是亲生儿子，他从小就被当做继承人培养。可我呢，人前风光都是你，我只是大哥陈坤的背景板，是他的一个替身影子罢了。活累活都是我在干，就连你的老婆身边的人都把我当成下人一样。知道了。走路，可有几个人正眼看过我这个陆总啊？陈生，在你眼里就是这么一个人，不然呢？你们陆家是海城首富，收养我只不过是天经地义、举手之劳而已，难道还真的要让我当牛做马？陆家一直把你当二少爷，谁让你当牛做马了？二少爷，可笑！从小到大，老爷子只看得到你，从来看不到我。成年之后，你早早的就进了公司，而我呢，只能从公司最基层做起。我是哪门子二少爷啊？人家叫我一声陆总，都是咬着牙逼着叫喊的。我看你是什么都忘了。我让你当司机，是为了让你全面的接触一下公司，再进公司帮我。说的真好听啊！让我当司机进公司帮你，我当了10年的司机，我只有一个副总的名头，我有什么实权呢？啊！心性不稳，公司的商业活动没少让你替我出席，难道你还是如此的不知足？心里不正，你对付我就算了，把罪打到我女儿身上。看你们不保我，待我不保，真的待我不保，我就不可能变成今天这个样子，我就不可能冒充你，才能短暂替代你。你个死骗子！你不说你是海城首富吗？我为了和你在一起，我未婚先孕，我甚至和家里断绝联系。我这是20年没看过家里一眼，你竟然这么骗我！我说我是首富，你就信？你不知道自己去查一查。大家都叫你陆总，你还代替公司做那么多事，我怎么知道？你居然是个空壳陆总，还是个被领养的杂种！老子养你这么多年，还不如养条狗呢！老子跟你离婚！你个死骗子，你还敢提离婚？我跟你同归于尽！陆佳佳，原来你早知道自己是冒牌货。陆清扬，我真不知道你个蠢货怎么这么好命。什么意思？你还记得小时候那半块面包吗？你是妹妹，原来你还记得我？怎么会不记得？小时候在孤儿院，我们2个情同姐妹，我怎么可能忘记？记得。你记得趁我去上厕所的时候让首富收养你？你记得为什么不等我，不找我？不是这样的，当年我也求了爸爸去孤儿院收养你，可是他们说你被领养走，不知道去哪儿。你知道你怎么这么多年我怎么过来的吗？被你二叔收养，这么多年活在你的阴影下，你学的东西我都要学，你喜欢的我还要喜欢。你知道我多苦？都跟我说要上完大学才能掌管家里的事业，我真的不知道有二叔。但我知道你，我受了这么多年磨难，就是为了代替你。如果不努力，这样
愿你死！你敢！我陆振东的女儿，连一根手指头都不能碰！你真是好命，就算不是亲生，你父母也这么爱你。够了！分手不是所有的理由。我已经报警，就算犯过错的，一个都别想跑！哎，这怎么在走啊？完了！他怎么来了？今天犯过错的，一个都别想跑！秦瑶，你听我解释。其实我对你一见钟情，我才需要跟你说话，就是因为喜欢你。都是陆佳佳支持我的，我真的舍不得伤害你。洋洋，我们都是普通人家的孩子，都是陆佳佳骗的我们。大小姐，你原谅我这一次，我再也不敢了，我给您磕头。现在知道求饶，晚了。别墅内的物品，监控里都有记录，你们就照价赔偿。当然，如果没钱的话，没钱怎么办？我们真的不是故意的。对，秦瑶，都是陆佳佳指使我的，本来就应该全部让他赔。如果没钱的话，那就按照我国法律，以损坏他人财物进行处理。不过，我亲爱的同学，欢迎你们进去，玩得开心。秦瑶同学，是秦瑶同学吧？别墅里，是我有眼不识珠，得罪了大小姐，我给你道歉，我给你下跪道歉，你别撤辞行吗？我都一把年纪了，如果没有这投资，校长会绝了我的生路啊！张成老师，当初你开除我的时候，但凡有点正当理由，也不必如此。现在的一切都是你应得的。我会为我女儿办理转学，学校那边我已经撤资，而你怎么看啊？我们的开除的通知，滚！完了，我这辈子都完了。同学们，都是陆佳佳这个贱人害得我们倒霉，千万不要放过了她。对，不要放过陆佳佳。对，都是他，就是他害的，还有他父母。对，不能放过他们。走，快走。走，宝贝女儿，今天啊，妈妈过生日，回家。